Happy Wednesday everyone and welcome to Cutting Edge. Welcome po sa ating series na Work It, How to be Blessed and be a Blessing in your workplace. And I just want to greet all the mothers also na talaga namang hardworking para sa kanilang pamilya. Okay, whether you're a single parent, a single parent or like you're with your husband, I just want to salute you and praise God for your life kasi alam niyo po iba yung trabaho ng isang nanay. Yan yung tipo ng trabaho na walang expiration. Okay, walang end of contract. Kahit na malalaki na ang kanilang mga anak, talaga namang magiging nanay at magiging nanay pa rin sila sa kanilang mga anak. So, we just want to greet all the mothers out there. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. At sa lahat po ng mommies, ng mga young professionals or mga youths na nanonood po ngayon, Happy Mother's Day po sa inyong mga mommies. So, again, welcome sa ating pong series for this month of May entitled Work It. At natapos na natin yung first installment. So, I just want to welcome us to the second installment of our series Work It. At dito pag-uusapan natin naman, how can I be above, and not behind? How can I be, how can I excel pa para mas maging pagpapala pa ako sa aking kumpanya or sa aking pinagtatrabahuhan at para mas maging pagpapala din naman sila sa akin. Alright? So, I believe that God called us to really pioneer, manguna, maging una. Now, God wants us to be the head and not the tail. Kaya lang, hindi naman lahat ng pagkakataon, talaga mabibigyan tayo ng chance na, alam mo yun, maging leader talaga in a sense na talagang may position ka. But even if wala ikaw posisyon, even if, or like sabihin natin, hindi ganun kataas ang posisyon mo, you can still be the head and not the tail because God wants us and we are designed, naniniwala tayo that we are designed to be like that. Ang mundo kasing ito, meron tayong siguro standard ng pagiging nasa taas, siguro, yung iba may kinalaman sa bank account nila or like magkano yung nasa bank account nila or yung iba naman sa talino, okay? Buti na lang si Lord, hindi siya nakadepende sa pattern ng mundo ito. Kasi kung ganun lang, siguro kawawa tayo mga simpleng mamamayan. So parang imposible nang magtagumpay kung ganun yung larangan para maging head and not the tail ka. Tama ba? Pero wala dun yung standard ng Panginoon eh. Hindi yun ang standard ng Panginoon. Pero hindi ko po sinasabi na walang standard ng Panginoon. Meron din. Hindi nga lang kagaya ng sa mundong ito. Pero sinabi nga natin nakaraan, 'di ba? Napakaganda din na you have a voice, you have this wisdom na i-share mo, but at the same time, na iaangat ka rin naman talaga ng Panginoon. So the question right now, is it really possible to go above when it seems you're at the bottom? Is it really possible to go above, na kung saan, feeling mo lang ngayon, nangungulelat ako ngayon sa school, nangungulelat ako nangungulelat kasi ako ngayon sa buhay. Alam mo yung pastora, nangungulelat ako ngayon sa nangungulelat ako ngayon sa love life. Pwede ba? Posible pa ba yan? So, pwede kayang maging head and not the tail. So, yun po yung pag-uusapan natin ngayon, yung from behind to beyond, di ba? Posible ba yung mga bagay na yan? Pag sabi mo kasing behind, it means nahuhuli or nasa hulihan or napag-iiwanan. Maybe right now, yung sitwasyon mo ay parang napag-iiwanan ka. But I wanna tell you, God wants us to go beyond. Alright? So, ngayon po, pag-uusapan natin sa second installment ng ating series Work It is From Behind to Beyond. The AAA of young professionals or AAA of what? Of workers or laborers na kung saan naman inaangat naman talaga ng Panginoon. So, ready ka na ba dyan? If you're ready, I want you to open your Bible with me in Psalm 78, verses 70 to 71, and I'm gonna read it in NIV. Pakaganda nitong part na to kasi parang sinamarize dito sa kantang ito, sa psalm na ito, kung ano yung nangyari kay David, kung paano pinili ng Diyos, paano siya inayos ng Panginoon, and paano siya naging hari. Okay, so kung excited ka na, pwede kang mag-type ng I'm excited, amen, pwede kang mag-like, pwede kang mag-heart, and do please
share this video because you just don't know, baka may isa dito, may isa kang kaibigan, kamag-anak, na ito pala yung kailangan niya ngayon. So, sharing is caring. So, do share this video. Do share. Para naman mas lalo tayong magamit ng Panginoon, 'di ba? Para sa sa pag-spread ng word niya. Okay. So, sabi dito in Psalm 78 verse 70 to 72, sabi niya, He chose David, his servant, and took him from the sheep pens. From tending the sheep, he brought him to the shepherd of his people Jacob of Israel, his inheritance. 72, and David shepherded them with integrity of the heart, with skillful hands, he led them. So, dito makikita, sabi ko nga kanina, napakaganda dito kasi parang sinamarize dito sa mga verses na to kung ano yung nangyari, kung sino si David at anong nangyari sa kanya. So, alam natin na si David is talaga namang, yung pinagsimulan ni David is talaga namang behind. Si David, ang pinakabunsong anak ni Jesse. And, dahil siya yung bunso, pinakabata, during that time na before siya ma-meet ni Samuel, siya ay nagtitend ng flock. Siya ang taga-alaga ng mga tupa. Siguro, sa panahon natin ngayon, hindi masyadong magmamatter yan. Tama ba? Pero gusto ko malaman mo, malaki ang ibig sabihin yan sa panahon ni David. Sa panahon kasi ni David, kapag ikaw ay nagtitender ng flock, pag ikaw ay nag-aalaga ng tupa, yun ay isa sa mababang posisyon or trabaho. Kasi hindi ka kawal ng hari, hindi ka nagtatrabaho sa palasyo, hindi ka nagtatrabaho sa, hindi ka professional, parang ganun yung dating. So si David, dun din siya nagsimula. Kaya nga alam nyo, ang sarap lang aralin ng buhay ni David kasi marami dito mga bagay na mangungusap sa'yo. If you feel like, yung nandun ka ngayon sa sitwasyon na yun, that you are like the least among your family, and a list among your friends, at nakikinig ka ngayon, I just want to tell you that you can be like David of this generation. What I'm trying to say is that pwedeng yan ang iyong starting line, but that should not be your finish line. Si David kasi, nagsimula siya sa pagtitender ng flock, sa pag-aalaga ng mga tupa, pero hindi yun ang naging katapusan ng buhay niya. Kaya lagi natin sinasabi, di ba, hindi mo kasalanan kung ipinanganak ka mahirap, hindi mo kasalanan kung ipinanganak ka na nandyan ka sa pamilya na yan. Pero alam mo, isang pinakamalaking kasalanan natin is yung mamatay tayo with the same situation na kung saan pinanganak tayo. Mamatay tayong mahirap, mamatay tayong, hindi nagsumikap sa buhay. So, dito makikita natin, di ba, ang galing lang, kasi ginalingan ni David sa pagtitender ng sheep, ng flock. At dito makikita natin that God promoted him, from tendering a flock, yung mga sheep, to what? To be the shepherd of his people, Jacob of Israel, his inheritance. At makikita natin dito, from being a shepherd of sheep, literal, to a shepherd of people. Naging hari si David. Isang malaking bagay na gusto ko pong makuha natin ngayon, Sabi ko nga kanina, kung mababa ang starting line mo, kung mababa ang, yung pinagsimulan mo, sige, given yan, okay yan. Lahat naman talaga, hindi naman nabiyayaan or maraming hindi nabiyayaan na mataas agad ang posisyon. Pero kung nandun ka sa posisyon na yan ngayon, galingan mo dyan like David and you will know, makikita ka ng Panginoon and one of these days, hindi mo alam. Baka ikaw na ang pamahalain ng Panginoon ng sarili mong kumpanya. Tama ba? Or ng sarili lang pinapangarap mong business or pinapangarap mong posisyon talaga. Okay? So, how to move from behind to beyond? Paano tayo mag-e-excel? Ano yung meron, yung mga outstanding young professionals or outstanding laborers right now na pwede din naman nating ma-experience. Sabi ko nga nung nakaraan kapag ikaw umaangat ka as a worker, kahit ano man yung tinatrabaho mo ngayon, nagiging pagpapala yan sa'yo. But at the same time, nagiging pagpapala ka rin sa company or sa kung saan ka nagtatrabaho ngayon. So, tingnan natin po natin ito. Ano yung AAA ng mga outstanding na mga laborers or workers, okay?
If you're ready, again, pwede kang mag-heart, pwede kang mag-like, okay? Pwede mo sabihin, I am ready. Alright, so tingnan natin to. Verse 70, sabi niya, He chose David, his servant, and took him from the sheep pens. From tending the sheep, he brought him to be the shepherd of his people, Jacob, of Israel, his inheritance. So makikita natin dito may pagpili, no? He chose David, his servant. Tapos pagdating sabi niya sa susunod na verse 71, He brought him. He brought him. So unang A, sa mga outstanding workers, outstanding laborers, unang A is what? Altitude. This is the height factor. Okay, hindi ko po sinasabi dito na kailangan meron kang height. Okay, I mean like matangkad ka, hindi po 'yon. Pero alam mo si David, nung dinescribe si David, okay, in the book of Samuel, makikita mo pogi din naman talaga ito. Tsaka malaki ang pangangatawan daw nito. Kasi ano nga siya, ang tawag diyan, shepherd nga siya. So ang pino-point out natin dito, ang mga outstanding workers, sila ay napipili at napopromote. Okay? Sabi ko nga kanina, sige, okay lang. Okay lang siguro na nag-start ka sa mababa. Pero don't stay there. You know that God is making you the head and not the tail. Okay? Kasi hindi ka lang nananatili sa yung sitwasyon o kinalalagyan. Nakikita mo may paglagong nangyayari sa'yo. So don't get me wrong. Sabi ko nga, pwede ka magsimula sa mababa. Pero please lang naman po, huwag kang masasanay na laging nasa mababa. Halimbawa, sa pag-aaral, huwag ka namang, okay, sige, kung meron kang mga misang pagbagsak sa mga quizzes or examinations, pero huwag ka namang maging masaya na lang sa 75. Okay? Siguro sana maging masaya ka kung umangat naman siya. Tama ba? So, sa work naman, okay lang siguro kung nagsimula ka from 8,000, 10,000, naalala ko po. Yung first ever job ko, first time ko ata itong isi-share sa inyo. Yung first ever job ko after I graduated, ang sweldo ko lang nun is 8,000 pesos. Oo, 8,000. Para sa mga nagre-reklamo dyan that you have what? 15,000, 20,000? That was, 2000? 2007 yon, oo. Pero ito yung point ko, Pastora, gabi ka naman, 2021 na ngayon. Ito na nga yung point ko. Nag-start naman talaga ako sa mababa. At may mga pagkakataon talagang ganyan. Magsisimula ka talaga, kasi lalo na po sa mga fresh graduates, no? By the way, salamat sa mga nag-attend na ating career symposium. Grabe na yung edge nyo, di ba? Mas higit na kayo din sa mga normal. No, hindi, yun nga yung point ko eh. Kung nagsimula ka from 8K or 10K ang sweldo mo, huwag ka namang masanay dyan. Sige, kung yun talaga yung panimula, okay, sige. Kung yun talaga yung nararapat dun sa posisyon mo ngayon, sige. Pero pwede kang magsimula sa mababang posisyon, sa mababang sahod, pero wag mo namang hayaan na hanggang dyan ka na lang. Kung ikaw ay janitor po ngayon at nag-start ka talaga sa ground, di ba? Parang sana naman dumating ka sa point na nasa second level ka na, nasa second floor ka na. Joke lang naman. At least, di ba? Naging supervisor ka. Kahit na mga, ako, dati, ganito. Pastora, dati janitor ako. Tapos ngayon, naging supervisor na ako ng mga housekeepers. Ibig sabihin, may pag-angat. So, kung nagsimula kang tricycle driver, sana susunod, president ka na ng TODA. Oh, di ba? Ang point natin dito, hindi po natin kailangan nasa office ka lang. No. Kung ano yung position mo ngayon, sige, dyan ka magsimula. Sige, dyan mo galingan. And then, after that, no, kailangan umaangat tayo. Kailangan may pag-angat. Pwede ba itag mo yung sarili mo? Sabihin mo sa sarili mo, kailangan may pag-angat self. Okay? Tapigin mo yung sarili mo, sabihin mo sa kanya, kailangan may pag-angat. Okay? Sarili, kailangan may pag-angat. Okay? Even sa buhay, kailangan umaangat po tayo. Kung nag-start ka sa office, taga-timpla ng kape, sa susunod, ikaw naman ang pinagtitimplahan ng kape. Tama ba? So the point is, don't let yourself be stuck. Okay? Sa starting point mo. Kaya starting point yan kasi pang simula pa lang, pero hindi pang matagalan at hindi pang katapusan. Amen ba? So, umalis ka dun sa sitwasyon na yon. Dito sabi, verse 21, From tending the sheep, he brought him to be the shepherd of his people, Jacob of Israel, his inheritance. He brought him from tending the sheep to the shepherd of his people. He made him, sabi sa NIRV, he brought him. So una, sino ang nagtanggal sa kanya? Sino daw yung he dito? Of course, si Lord. Okay? Si Lord yung naglipat sa kanya.
What is the point? The point is, alam mo, pwede kasing hindi makita ng boss mo dito sa lupa yung ginagawa mo. Pwedeng hindi lahat makonsider niya para ma-promote ka. Pero maniwala po kayo, iba pag si Lord ang nakakita. Okay, kahit na, sabi ko nga, lagi ko itong sinasabi dito po sa Cutting Edge, kahit na hindi panahon ng promotion, pag si Lord ang nakakita sa'yo, siya ang may kakayahang mag-alis sa'yo from that situation or from that position to another. Pag si Lord ang nakakita, nakaalis-alis ka na. Pag si Lord ang nakakita, nakaangat-angat ka na. Kahit hindi pa yan mapansin ng boss mo ngayon. Magugulat. Hindi mo kailangan ipagdekdi ka ng sarili mo na ako, i-promote po ako. Now, pag si Lord ang nakakita niyan, okay, iba siya pag nag-angat. Iba siya pag nag-promote sa'yo. Iba pag siya ang nakakita ng ginagawa mo. Kaya lagi ko pong sinasabi ito Actually, I posted it on my page. Okay, if you haven't followed it, please, promote, okay? Dr. Dana Lindawa, okay, paki-follow lang naman. May mapapupulot naman po kayo. Hindi, I posted there, sabi kong ganun, people may not recognize you. No, they may not be able to recognize your hard work. They may not be able to recognize everything that you're doing na maganda naman. But still be a person worth of recognition. Kasi time will come, hindi makikita ng mga tao, pero dahil ginagalingan mo pa din, makikita ng Diyos yan. And I wanna tell you, pagdating kay Lord, walang season ng promotion. Walang season, hindi pa season ngayon na increase. Hindi. Pagdating sa Panginoon at nakita niya, grabe ka lang talaga magtrabaho, grabe lang talaga yung faithfulness mo, nagkakaroon po ng altitude, nagkakaroon ng pag-angat. Okay? Kaya, gusto kong malaman ng bawat isa sa atin, kaya kang tanggalin ni Lord sa mababang sitwasyon. No, hindi lang sa posisyon, even sa sitwasyon po ng buhay natin, kaya kang alisin ng Panginoon dyan. Kaya kang alisin ng Panginoon dyan. Sabi doon, He made him. Ginawa siya ng Panginoon maging ganon. So, promotion comes from God. Amen? Promotion comes from God. God can bring you to the next level and God can make you a great leader. God can promote you. So, I'm speaking to someone right now na parang feeling mo, hindi ko na lang gagalingan kasi yung kumpanya naman namin hindi naman nakikita. Hindi ko na lang gagalingan kasi, alam mo yon, dito sa kumpanya namin, ang napopromote lang dito yung mga malalapit sa boss. No. Galingan mo pa din. Be a person worth of recognition because one of these days, God will look at you. God will see you. God will see your hard work. And regardless kung anong season, He can promote you. Regardless of what season you are in right now or what season we have right now, kahit na sa panahon ng pandemic, God can increase you. Because promotion comes from the Lord. Kaya if I were you, if you have to please someone in your work and in your life, that will be God. Tingnan mo si David. Hindi lang siya na-promote. God allowed him to become the king. I'm excited sa mga nakikinig ngayon sa akin kasi naniniwala ko, nandyan ka lang ngayon sa panahon na yan. Galingan mo lang yan sa posisyon na yan. Time will come. You will be the head and not the tail. Second is in verse 72, sabi niya, and David shepherded them with integrity of the heart or of heart. With skillful hands, he led them and dito makikita natin, una is attitude. Letter A o unang A ng outstanding workers ay altitude. Pangalawa is attitude. Yan, attitude. Yung una, yung altitude is the height factor. Talagang may pag-angat. But attitude speaks about the heart factor. Kamusta ang puso mo sa pagtatrabaho? So, medyo mag-real talk muna tayo para matamaan talaga natin kung ano yung nasa puso natin ngayon, okay? Nasabi dito, and David shepherded them with integrity of the heart. David shepherded them with integrity of the heart. Makita natin in New International Revised Version, sabi niya, David cared for them with a faithful and honest heart. You know, importante ang puso sa paglalagyan sa'yo ng Panginoon. Whether sa leadership, sa promotion, or sa work, kahit saan pa po, importante ang puso. Alam kasi ni Lord, ang nababasa niya kasi yung puso natin.
Tandaan po natin to, pwede ka manloko ng iba, maloko mo yung boss mo, maloko mo ibang tao, pero hindi mo kayang lokohin ng Diyos. And the book of Proverbs says, God sees the heart of the people. He sees your heart. He sees mine. And He is the one who can see the motive of each of us. Kayang makita ng Panginoon. Bagay na hindi kayang tignan ng tao o makita ng tao yung motibo mo siguro. Pero wag ka. Kaya yan tignan ng Panginoon. Tandaan natin, a bad attitude is like a flat tire. You can't go anywhere until you change it. And hindi mo pwedeng i-cover. Hindi po pwedeng, what is the right term for this? Hindi mo po pwedeng dayain ang laman ng puso mo. Kasi it will really flow. Lalabas at lalabas yan. Kaya nga pag ikaw dumadaan ka sa mga testings ng buhay, ingat ka sa paano ka nagre-response, paano ka nagsasalita. Kasi dun lumalabas yung totoong laman ng puso mo. Ingat ka pag nai-stress ka sa work. Kasi dyan lalabas kung ano ka, kung sino ka talaga. So lagi natin naririnig to, pero uulitin ko lang. Competency will get you there. But character will stay you there. Pansinin mo dito si David, sabi niya, and David shepherded them with integrity of the heart. Ano ibig sabihin ng integrity? Integrity means doing good even if no one is looking. Gagawa ka ng mabuti kahit wala dyan yung boss mo, kahit hindi ka nakikita ng kung sino man, ginagawa mo pa rin ng tama. Lagi ko itong ine-example. Kung wala yung boss mo sa company, are you still doing what you are supposed to do? Are you still working on your task? Kung nag-leave ang boss mo, or ito na lang, sige, uso kasi ngayon ng work from home, dahil hindi ka naman nakikita ng boss mo, are you still doing yung bagay na ibinibigay sa'yo at ine-expect sa'yo dapat gawin? Kasi kung ginagawa mo siya, that means you have the integrity of the heart. Na kahit walang nakakakita sa'yo, na yun, kahit hindi ka napapansin ng boss mo physically, okay, kung naka-work from home kayo, talagang ginagawa mo pa rin yun. And that's character. That's, that's attitude. Sabi dito, a bad attitude is like a flat tire. You can't go anywhere until you change it. Wala kang choice. Pag gusto mong umalagwa sa buhay, pag gusto mong umalagwa ang, alam mo yun, talagang may marating ka talaga sa buhay, hindi po pwede. You cannot keep that flat tire. No, a car cannot, go anywhere with that flat tire. Masisira at masisira at masisira. Una, flat tire lang. Pero kapag inandar mo pa yan, masisira na yung, alam mo, yung kabuuan ng gulong mo. Pwedeng ikasira din yan ng sasakyan mo. Same thing with us. Kapag ipinipilit mo yung ugali mo, okay, yung attitude na yan, okay, na hindi naman tama sa gusto mong marating, mahihirapan ka lang. Baka hindi mo nga siya marating. Kaya napansin mo ba? Naalala ko yung mga Israelites, before sila mapunta sa Promised Land, they had what? They had this 40, na pag-wonder. Diba? Tumagal sila. Kasi may purging daw na ginawa, pinagpag sila ni Lord. Why? Kasi hindi babagay sa Promised Land yung mga pangit na ugali nila, yung pagrereklamo and everything, ganyan, no? And makikita nyo po, yung mga mahilig magreklamo nung panahon na yon, hindi sila nakarating sa Promised Land. Kaya ingat ka, kakareklamo mo. Na nakaraan na may kausap akong leader, sabi kong ganun, and the best attitude when you are waiting, kung nasa waiting season ka, is you wait patiently and, with a happy heart. Kasi it's not good to be in a season of waiting and yet complaining. Hindi darating yung hindi hintay mo kapag puro ka complain habang naghihintay ka. You know what, Sarah, I'm in the waiting season. But alam mo, grabe, nahirapan na ako. At susugan, si Lord parang, wait lang. Baka kaya ka tumataga sa waiting season? Because of this. Because of your heart. Because of that attitude. Kasi hindi ka pa natutong maghintay na hindi ka nagrereklamo.
you go, you stay, you maximize the season of waiting, whatever waiting yan, kung waiting yan sa partner in life mo, o meron ka pinagpipray na hindi pa binibigay ng Panginoon, sige lang, be in that season, pero wag kang magko-complain. Be in that season, pero make sure maging happy ka. Ang totoo, kahit anong galing ng isang tao, pero kung hindi tama yung kanyang puso, hindi naman talaga magiging tama yung kanyang pag-uugali, aalis din siya. Alam mo yun? O maaalis din siya dun sa kinalalagyan niya. Hindi rin siya tatagal. Naalala ko dati, pag may mga taong nagsusungit sa akin, ewan ko ba, wala naman ako sinasabi. Wala naman ako sinasabi sa kanila. Pero napapansin ko, nawawala sila sa kumpanya. Or nawawala sila dun sa organization kung nasaan ako. Hindi ko sinasabi na, like, God is always in favor of me, no? Pero, I think it has something to do with pag-uugali. With the character, with the attitude that we have. So, iba ang tao may magandang puso. Kahit na ma-promote yan, magsiserve yan. Kahit na ma-promote yan, no? Hindi magbabago yung puso niya. Paano daw nag-care si David? Sabi dito, with a faithful and honest heart. You know, if you want to be outstanding, if you want to be the head and not the tail, if you want to go from behind to beyond, always ask God to make your heart right. Always ask God, Lord, tama pa ba yung puso ko? One time, I was actually driving and I did something. I think lang naman, nung panahon na yun, I offended someone. But, you know, I kept on telling myself, hindi ko naman yun sinabi, or like, hindi naman yun yung motive ko, ganyan. But, you know, the Holy Spirit is, like, really talking to me, and like, talagang may conviction. Sabi sa akin ni Holy Spirit, or like, ini-impress sa akin ni God na, no, naging mayabang ka doon, ganun yung ginawa mo, and that's wrong. You know, pilit ko siyang nilalaban pero hindi. Pero hindi mapayapa yung puso ko. Hindi mapayapa yung puso ko. And so what happened, that moment, I asked God for forgiveness. Ayoko na kasing manatili pa yung ganong klase ng feeling sa akin. Sabi ko, Lord, patawarin mo po ako. Hindi naging tama yung puso ko dun sa bagay na yon or dun sa taong yon. Hindi po naging tama yung behavior ko. No? And, you know, hindi naman ibig sabihin na to si David ay perfect. Pero, pag gusto mo kasing maging outstanding sa bagay na gusto mong sa posisyon mo ngayon or sa bagay na gusto mong ma-achieve in the near future, always ask God, Lord, tama pa ba yung puso ko? Lord, kung hindi na tama, Lord, i-correct mo yung heart ko. Kasi baka ang dami ko nang ini-issue sa mga tao, kasi baka ang dami ko nang maling nakikita sa iba. Lord, kung hindi na tama yung puso ko, itama mo po. Kasi baka, Lord, ang dami ko na palang angal sa buhay, hindi na pala katitingin, kakacheck ko sa ibang tao, Lord, ako na pala yung walang integrity. You know, mahirap. May personal agenda pagdating sa promotion kasi makikita din ng Lord yan. Lord, pag na-promote ako, alam na ng Lord yan eh. Pag na-promote ka, alam ng Panginoon niya na mawawala ka sa Kanya. Pag na-promote ka, magiging after ka sa money. So, anong point natin po ngayon, no? Dito sa second point natin, wag mo lang galingan, wag mo lang gandahan sa trabaho. Gandahan mo din yung puso mo. Ulitin ko po, wag mo lang gandahan sa trabaho mo. Gandahan mo din yung puso mo. Because remember, you have a boss in heaven who can really see your heart. So, outstanding workers or laborers have this. They have this great attitude. They have this attitude na napakaganda at worth promoting. Lastly, is in verse 72 again. And David shepherded them with integrity of heart, with skillful hands he led them. Sabi niya, with skillful hands he led them. Lastly, letter A ng outstanding, triple A kasi ito, di ba? So, letter A, the third A of outstanding laborers or workers is aptitude. So, kanina, attitude,
we're talking about the height factor, na kaya kang i-promote, dapat merong ganon, may growth. Pangalawa is the attitude. We're talking about the heart factor. And lastly is the aptitude, the hand factor. With skillful hands, he led them. Okay, hindi pwede puro ganda ng ugali. Totoo naman yan. Or hindi pwedeng puro ayos lang ng puso. Importante yan. Importante ang ganda ng ugali. Yes, it is important to have a good attitude when it comes to work or when it comes to, sa personality mo. But hindi natatapos doon. Hindi mo pwedeng mabait ka lang. That's the point. Hindi mo pwedeng mabait ka lang. Hindi mo pwedeng laging, na maganda lang ugali mo. Pero, po yan ha? Nagmamatter yan. Pero ang point natin, hindi po pwedeng puro yun lang. In fact, ang may maayos na puso, laging mag-gain yan or laging mag-i-aim yan na matuto at gumaling. What is the lesson? The lesson is, kung gusto mo maging outstanding, dapat magaling kang magpagaling or magaling kang gumaling. Ang leader, dapat magaling. Kung gusto mong ma-promote, dapat galingan mo din. Hindi pwede puro pamabait, hindi pwede puro puso-puso, integrity. Hindi. Dapat sa trabaho mo, galingan mo din. Look at Paul. God changed his heart, pero ang galing ni Paul. Ang galing ni Paul magsalita. Ang galing ni Paul na, alam mo yung patahimikin yung mga bumabash sa kanya. Moises. Hindi perfect si Moises, but God, talagang minold siya ng Panginoon. Galing talaga ni Moises na na-lead niya itong mga tao. Diba? Palabas ng Egypt, papuntang Promised Land. Solomon was what? One of the greatest kings na whoever lead on earth. Diba? Parang nakuha niya yung double portion nitong si David. But makikita natin, si Solomon, ang talino. Okay? Patalino, pero magaling din naman siyang leader. So what is the point? Kapag naglilingkod ka kay Lord, kailangan galingan mo. Kung tatrabaho ka, kailangan galingan mo. Uulitin ko po, importante ang puso, importante ang character, importante may pag-angat, pero hindi ka aangat at walang effect yung ganda ng pagkatao mo kung hindi ka rin naman gumagaling. Tama ba? Kung hindi ka rin naman magaling sa ginagawa mo. Hindi ko po sinasabi magaling agad. I'm not saying na dapat magaling ka kagad. Pero kung nasan ka, na kinalalagyan mo ngayon, na nilagay ka ng Panginoon, my point is, galingan mo dyan. David took care of them with unselfish devotion and led them with skill. Sabi sa Good News Bible. So, makikita natin dito si David, yung kanyang pag-handle from being a shepherd of sheep to the shepherd of people of God. Makikita natin dito, merong skill na gain tong si David. Nung panahon kasi, alam mo si David, napakagaling niyang warrior. It started when, talagang nagmatter sa kanya yung training talaga sa kanya ng Panginoon dito sa mga, sa mga wolves, sa mga lions and bears na gustong umatake dun sa mga sheep niya. Kaya, dumating yung time nung si David ay naging warrior na nitong si King Saul, talaga namang ang dami niyang napapatay. And, nag-train din yun sa kanya to become one of the best kings of Israel. So, ano yung point natin? Kung nasaan ka ngayon at may mga trainings na ibinibigay sa'yo dyan, go for it. Go for that training. Sige, tuloy mo lang. Because time will come, you can use that training para magamit mo or you can use that training, yung mga napag-aralan mo na yan para mas maging skillful sa iyong tinatrabaho. Kung dumating ka sa trabaho na yan na, alam mo yon, 20% lang ang alam mo, dapat kung matagal ka na ngayon or tumagal-tagal ka na, dapat at least nasa 50, nasa 70, 80% ka na ng nalalaman mo. So, importante po ang hand factor. Dapat galingan natin. Okay, kung saan ka dinadala ng Panginoon? Okay, before the pandemic, hindi naman talaga ako nagaganito. Hindi talaga. Okay?
Well, ayoko nga eh. Pero dinala tayo ng Panginoon dito. And so sabi ko, Lord, sige, kung ito yung talagang binigay mo sa amin sa panahon na to, gagalingan na lang namin. You just don't know what's going on before po na-ere itong Sunday, every Wednesday na service natin. Sang katutak na editing. Tapos may dry run pa. Pagkatapos, pag meron akong mga nakita, or like meron kami mga nakita sa dry run, uulitin ulit. I-edit ulit. Ipapatanggal yung mga hindi magaganda. Bakit? Kasi may excellence na dapat tayo. Ang point natin is, dinala tayo ng Panginoon dito, galingan natin. Dinala ka ng Panginoon dyan, galingan mo. Kailangan may hand factor. Kailangan may aptitude. Alright? Sabi dito, so he was there, shepherd according to the integrity of his heart, and guided them with what? Skillfulness of his hands. May skillfulness of his hands. My question right now is this. Okay naman, nakikita mo naman, pwede ka naman ma-promote. Mabait ka naman, okay? I mean, you have a good heart. But my question is this, are you still learning? Meron kasing taong mabait, mabuti ang puso, pero hindi na handang matuto. Pero kung talagang tama ang puso mo, magpapaturo ka. Alam mo yun, talagang mag-aaral ka pa. I remember when I went full-time sa ministry, so nag-resign na ako sa 7 years na work ko. And then, sabi ko kay Lord, sa 7 years na nagtrabaho ko, actually more than 7 years, counting yung first job ko. Sabi ko, Lord, sa 7 or 8 years na trabaho ko, kinarir ko yun. Kinarir ko lahat ng papuntahin na training ng kumpanya, sige, go. Lahat ng pwede ko makukuha o matutunan, talaga kinuha ko. But dahil dilagay na ako ni Lord to go full-time in the ministry, sabi ko, Lord, gagalingan ko din dito. Kung paano ko kinarir noon, kakaririn ko din kasi dito mo na ako nilagay. That's the reason kung bakit ako nag-masteral sa Bible School, nag-doctorate sa Bible School, because gusto ko maging skillful pa sa ginagawa ko. I'm not saying na nandun na ako. Wala pa po. Kung alam nyo lang ang laman ng puso ko ngayon, ang dami ko pang gustong matutunan. But the thing is this, yung mga outstanding people, ganun sila. They know they're not yet done dun sa mga bagay na pwede nilang matutunan. And so, naghahanap pa rin sila ng paraan para matuto. I don't know, but I think I'm speaking to someone right now who's watching na tingin mo hanggang dyan ka na lang. Siguro, dalawang bagay. Pwedeng tama ka. Pwedeng hanggang dyan ka na lang kung hindi mo na ilalagay yung sarili mo or you're not gonna open yourself to learnings. Or like, you're not asking God to promote you. Pero pwedeng mali ka din na hanggang dyan ka na lang. If you're the kind of person who's willing to be skillful, who's willing to be shaped, to be honed, to be trained. No? Maaaring hindi naman perfect talaga ang leader mo or yung boss mo. Pero kung may binibigay sa yung mga pagkakataon to train you, why not? Why not? Magagamit natin yan. Magagamit natin ang mga bagay na yan. So, I remember in the book of Ecclesiastes chapter 10, verse 10, sabi niya, if the axe is dull and its edge unsharpened, more strength is needed. But skill will bring success. Skill will bring success. Hindi tama ang may magandang puso. Tama yon, may height factor din dapat. But kung walang skill, it will still not bring us success. Always be hungry for improvement. Always look for a place to grow and learn more. You know, there are people na pagkatapos kung, like for example, ganyan po. May mga tinatanong ko mga tao, like mentors, yan, leaders, na tinatanong ko, okay ba yun? Like, okay ba yung ginawa ko? Itsura ko? Diba? Ano ba yung pagsasalita ko? Because I want to improve more. I'm always thinking na, I always think of, mga things to improve pa. Kahit dito, minsan sa background ko, lahat ng pwede mo pang i-improve. Kasi doon tayo inaangat eh. So always be hungry for improvement. Always look for a place to grow and learn more. And you know, ang gumagaling, di natututo sa isang araw lang, kundi araw-araw. Okay? So if you wanna be the head and not the tail, if you wanna go from behind to beyond,
Dapat ikaw yung nangunguna sa pag-aaral. Dapat ikaw yung laging, Lord, I want to achieve more. Yes, Lord, I want to know more. I want to learn more. Okay? Kaya hanggang may chance, hanggat may training, take advantage of it. Hanggat may mga webinars, take advantage of it. Alam mo, yung mga, wag mong tutulugan yung mga trainings, wag mong tutulugan yung mga webinars. Alam mo yung mga wala ng testimony sa paglago, napansin ko lang, no, yun yung mga taong nawalan na rin ng oras sa kanilang mga personal growth. Tinamad na mag-aral, tinamad na kumilos, tinamad na mag-improve. Reality is, pag kinokorek tayo, pag may ini-improve sa atin, most of the time, nasasaktan kasi tayo. Kasi akala natin what we have right now is like, okay naman to eh. Pero, yun nga eh, kapag may gusto kang ma-improve sa buhay mo, dapat you are willing to unlearn and relearn or learn. Tatlong bagay, you're willing to unlearn, relearn, or learn. So, naniniwala ako, if we have this AAA of outstanding people, outstanding young professionals, naniniwala po ako that we can be the head and not the tail. Naniniwala ako that God can promote you. Naniniwala ako that God can increase us. Alam mo yun? So, how to move from behind to beyond? Number 1 is attitude. Kailangan po ng height factor. Pangalawa, do not settle for less. Ito yung point. Pagdating sa attitude, do not settle for less if you can have God's best. Alright? Pangalawa is attitude. A heart factor. Napaka-importante po. Laman ng puso natin. Basang-basa ni Lord yan. And lastly is the aptitude, the hand factor. Now, I want to end with this. Sabi sa verse 70, He chose David, His servant, and took him from the sheep pens. He chose David. God chose David. Kung halimbawa ngayong gabi ay magkakapilian, my question is, mapipili kaya ikaw? Mapipili kaya ako, Lord? Kung magkakapilian ngayong gabi na iaangat ng Panginoon, mapipili kaya tayo? Ito yung point. Bakit napili si David? He chose David, his servant. Hindi lang si David basta tao na nabuhay sa mundong ito. David was a servant of God. He has connection with God. Malinaw ang relasyon niya sa Panginoon. Kung dumating yung time ng pilian, sana mapili ka. Pero for you to be able na mapili ng Panginoon, napaka-importante po. Napaka-importante that we have a good relationship with Him. So I want to advise or I want to take this opportunity para kausapin yung bawat isa na nanonood po ngayon. One thing I realized is that pagdating sa pagtatrabaho, pagiging young professional, isang bagay na dapat malalaman natin is hindi to patungkol lang lagi sa pera or like, ang buhay ay hindi patungkol lagi sa promotion. Life is about God. Hindi to patungkol lagi sa problema mo. But it's about God. So kung may nanonood sa akin ngayon at I don't know, baka palaging ang hinahabol mo ay pera, promotion. Siguro sa simula, feel mo parang understandable naman kasi you have, a lot of things na gusto mo pang ma-achieve sa buhay. Pero na-realize ko, mahirap mag-achieve pag wala yung Diyos na kaya kang gawing achiever. It will be difficult for us to achieve things in our lives pag wala yung Diyos na kaya kang gawing achiever. So, I want to encourage someone right now to give your life to Jesus. Be a servant. Magugulat ka pag nagkakapilian na ang pipiliin ni Jesus, yung servant niya. So, give your life to Him. And let Him be the Lord. Let Him mold you to become a person na kung saan can achieve more. Because I know He can mold you. Kaya pa tayong i-hone ng Panginoon.
If this is your heart's desire, I want you to close your eyes. At sa ating pagpikit, I want you to utter these words. I want you to repeat this prayer with me and just say this to Jesus right now. I know that He's listening. Sabi mo sa Panginoong Jesus, Lord Jesus, I come to you today. I know I'm not a perfect person, but I believe that you are my Lord and my Savior. And so today I ask you to forgive me, to cleanse me from my sins. And I am asking you to take charge, take over of this life. Be the Lord, be the Savior of my life. Starting today, change me, love me, use me, bless me, and make me a blessing to others. In Jesus' name I pray. Amen. Ako na lang po mananalangin. Father, we thank you, Lord, for your word today. We thank you, God, for the life of David. Kung saan, Panginoon, hindi naman perfect, pero nakita namin, Lord, kung paano ka kumilos sa kanyang buhay. Naging magaling si David because of you. David was promoted because of you. David was able to do those things na nagawa niya sa buhay niya because of you. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, wala kaming nanaising i-pursue. Hindi na lang yung mga dreams namin, kundi ikaw. Because you are the one who can give us our dreams. You are the one who can make us an achiever. Lord, starting today, hayaan mo po na maging servant mo kami. Sa ganun, Lord, sa panahon na magkakapilian, dalahin ko po, mapili kami. Mapili kami to be promoted, to increase. Mapili kami because we have this good heart na minumold mo pa po, Panginoon. Mapili kami, Panginoon, kasi, Lord, we are ready to be skillful. Marami pong salamat, O Diyos. I pray, God, for these people who's watching right now. I pray, Panginoon, na simula ngayon, Panginoon, ang wala silang ibang ipupursu kundi ikaw. As we pursue you, God, I pray and I speak, God, that you bless these people as well. Give the desires of their hearts, O God, according to your will, O Diyos. Dalayan ko, Panginoon, for those who are sick right now, who's watching, I speak, God, for healing. For those who are in need right now, Lord, I speak, God, for provision. I speak, God, for miracle. Lord, I speak for hope and courage, God. Kung meron man dito, Panginoon, ang kailangan niya lang talaga ay tapang, Lord, I speak, God, for courage. Make this person brave, O God, in the name of Jesus. And Lord, dalayan ko, Panginoon, sa oras na ito, na pagpalain mo po ang bawat isang nanonood ngayon, even, Lord, ang kanilang families, O God. Make them or bless them, O God, so that they can be a blessing, Lord, lalo na po sa kanilang pinagtatrabahuhan or sa mga tao sa paligid po nila. Lord, marami pong salamat, Panginoon, because I know, God, that today, you are changing us to become an outstanding person. You are changing us to become an outstanding laborer, worker, servant of yours. Marami pong salamat. We just want to give you all the glory and praises because you deserve it, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen.